Hello! Lalaro mo na si Daddy ha? Mag-skate muna si Daddy ha? Dito na tayo guys sa Astro Park. Yung mga naglalaro na sa likod doon. So, skate lang ako konti and then maya pag-usapan na natin to. Let's go! Yung mag-zip ko na yan? Maraming features na to na talaga nagustuhan ko na hindi natin nakikita sa ibang action camera. At para sa akin, masasabi kong one of the best action camera itong Insta360 Go 3. Now, ang mapag-uusapan natin dito, of course, yung kanyang specifications, yung mga unique features na meron dito. And of course, kung para kanino ba itong Go 3. Guys, napakaraming action camera ngayon sa market. At yung mga dahilan na sasabihin ko sa inyo ngayon kung bakit ito yung bibilin mo, siguradong makakatulong ito sa iyo makapag-decide kung ito ba yung para sa iyo. Pero bago natin pag-usapan lahat yan, magkano ba itong Insta360 Go 3? Actually, meron tayong tatlong variant. Meron tayong 32, 64 at saka 128 gig na storage para dito. Itong hawak ko ngayon, 64 to guys, at ang presyo nito is 22,000 pesos. And then para dun sa pinakamataas na model, which is yung 128 gigs na storage, ang presyo naman nun is 25,000 pesos. Para sa specifications nito guys, ipapakita ko na lang dyan sa screen, pero yung pinaka-importanting part lang naman dito is wala siyang nabanggit kung ilang megapixel siya, pero yung aperture niya is meron siyang f2.2. Meron siyang photo mode and video mode. Yung color profile naman na meron dito, meron siyang standard, vivid, and flat, pero madalas kong ginagamit yung vivid para diretso upload na lang. Meron siyang built-in na dalawang microphone dito. Then para sa battery capacity naman, meron tayong 310 mAh sa mismong camera, and then sa action pad, meron tayong 1270 mAh. Yun lang naman yung mga importanteng kailangan nyo malaman dito, and of course yung mga naka-show dyan sa screen. Now, proceed na tayo sa mga nagustuhan ko dito sa Insta360 Go 3. So, unang-unang nagustuhan ko dito yung kanyang design. Very straightforward yung pagkaka-design dito. Napakadaling intindihin guys. Meron lang tayo ditong apat na buttons. Meron siyang yung preset button niya, power button, record button, or shutter button. At meron din itong button sa mismong camera nito. Yung pagkakaroon nito guys ng flip screen, ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya. Kasi yun nga, kung gagamitin natin siyang pang vlog, ma-frame natin or yung camera angle, talagang masasakto natin kung saan natin siya gusto. Bukod sa flip screen siya, touchscreen na rin siya. So madali natin siya makokontrol, which is hindi naman ako nahihirapan na kontrolin siya gamit to. And then yun nga guys, yung mismong camera nito, nadidetach siya sa action pad. Sobrang nagustuhan ko itong feature na to kasi ito talaga yung pinaka nagustuhan ko dito sa design nito. Bukod sa magnetic pala siya guys, pag nilagay natin siya sa action pad, ayan, meron siyang lock dito sa side, no? Mas secure siya at mas hindi natin aalalahanin kung matatanggal siya sa mismong action pad. Ang nagustuhan ko pa dito guys, kahit na nakatanggal itong mismong camera niya, dito sa action pad, meron siyang live feed, no? Na nakikita natin dito. Like for example, ilalagay natin itong mismong camera sa pinaka-tight space na hindi natin makikita yung camera. Dito sa action pad, makikita natin yung framing or kung saan nakaanggulo yung camera. Na for me, very useful siya at talagang ginagamit ko to. Yun yung something missing dun sa Go 2 or dun sa last generation niya kasi kailangan pa natin siyang i-pair at i-connect sa smartphone na gamit natin at dun pa lang natin makikita yung preview. So para sa akin, malaking upgrade yon na ginawa ng Insta360 dito sa Go 3. Next is yung build quality niya. Very premium yung ginamit nilang material dito sa camera and dun sa action pad niya. Yung tipong hindi siya yung normal na plastic lang Kumbaga parang may pagka rubberize yung dating niya Tapos
maganda pa dito is matte finish siya. Tapos para dito sa action pad, meron siyang IPX4 which is splash proof. So kahit na matalsikan siya ng tubig, okay lang. And then para dito sa mismong camera niya guys, para dito, ito pwede natin malubog sa tubig kasi meron siyang IPX8. Pwede itong ilubog sa tubig ng up to 16 feet or 5 meters. Kaya kung mahilig tayo nagsiswimming at gusto natin makapture yung moment na yon, maaksidente natin mahulog sa kanal, sa swimming pool, sa dagat, okay lang. Pangalawa guys, na nagustuhan ko dito sa Insta360 Go 3, yung mga accessories na kasama. So para dito guys, meron tayong tatlong main na accessories, no? So unahin na natin itong magnetic strap niya. Kapag gagamitin natin siya, adjust lang natin itong strap niya. Ayan. And then, lagay natin siya sa loob ng shirt. Tapos ididikit natin siya dito. Ayan. So, ganun lang siya kasimple guys. Ganun lang siya kadaling i-set up. Sobrang ganda lang ginagamit ito kasi bukod sa napakadali niyang gawin, eh yun nga, meron tayong POV shot na very unique, camera angle na pwede natin gawin. Na gaya ng sinabi ko kanina, hindi natin yun basta-basta makikita or magagawa sa ibang action camera. Well, actually, pwede naman natin gawin yun pero may extra cost. Kailangan natin bumili ng para doon. Or yung tinatawag na parang chest mount kung tawagin, yung nilalagay siya dito. And then, dun pa lang natin ilalagay yung action camera. While dito guys, kapag binili natin itong Insta360 Go 3, kasama na to. Next naman na included sa package ay itong easy clip. So ito guys, magnetic din siya. Ayan, and then nilalagay naman siya sa cup or anything na magkakasya yung clip niya. And then from there, so magkakaroon din tayo ulit ng POV shot. Pero this time, kung ano yung tinitignan natin or yung movement ng ulo natin ay sinusundan ng camera, which is again very unique camera angle ito. And lastly, itong pivot stand. Ayan. So actually dalawa yung use nito. Una yung itong mismong stand niya. So again guys, magnetic din siya. At ang nagustuhan ko pa dito, meron siyang lock dito guys para hindi talaga siya natatanggal. Very secure siya, no? Para kahit nagamitin natin siya sa kahit anong senaryo, hindi tayo mag-worry na baka mahulog yung mismong camera. So yung unang use niya guys ay meron siyang 1/4 inch thread dito na pwede natin kabitan ng tripod or monopod para ma-extend yung field of view natin, no, dito sa Insta360 Go 3. Tapos yung isang use naman nitong pivot stand ay gamit itong merong sticky something material dito sa likod niya. Ito naman guys, nilalagay siya dito sa pivot stand. At itong sticky part naman na ito yung nilalagay sa kahit anong flat surface. Metal, sa wood nga pwede siya kasi nilagay ko siya sa skateboard. At very unique yung camera angle na yan na nakikita nyo ngayon kasi hindi natin magagawa yan sa ibang action camera or sa normal na camera or maging sa smartphone, hindi natin kayang gawin yan. Tapos gumawa rin ako ng creative shot sa TikTok, doon ko siya pinost at nilagay ko siya dito sa ceiling ng studio. Wood din yung pinagkabitan ko dito at hindi din siya nahulog. At yun, nakagawa ko ng isang creative shot. So grabe, talagang pinag-isipan ng Insta360 mga accessories na kasama dito para alam niyo yun, ma-maximize natin yung paggamit dito. Now, bago natin pag-usapan yung pangatlong nagustuhan ko dito sa Insta360 Go 3, segue ko lang guys yung pinadala sa atin ng Sunny Life. Nagpadala sila ng mga useful accessories din para dito sa Go 3 natin. Nagustuhan ko itong hard case na talagang dinesign siya para sa Insta360 Go 3. Alam niyo yun, lahat ng accessories na included sa package, saktong-sakto siya dito sa storage ng mismong case. Meron din siyang extra storage para sa iba pang accessories na pwede nating ilagay dito like ND filter, strap, or silicone case. Speaking of silicone case, nagpadala din sila guys ng silicone case para dito sa Go 3 natin para meron tayong extra protection para dito. Dalawa yung pinadala nila sa atin. Yung isa, full protected yung mismong camera. Tapos yung isa naman guys, meron siyang kasamang skin, no? Para pwede natin i-customize yung Go 3 natin. Nagpadala din sila ng action camera mount or yung mga mount na ginagamit sa usual action camera like yung GoPro, ganyan. Para if ever na meron ka ng existing action camera dyan, yung mga accessories dyan, pwede natin magamit dito sa Insta360 Go 3. Meron din silang ibang accessories para sa ibang model ng Insta360. So kung interesado kayo sa Sunny Life product or meron kayong specific accessories na hinahanap para sa Insta360
camera nyo, check nyo yung link dyan sa description box. Pangatlong nagustuhan kong feature dito sa Insta360 Go 3 ay yung kanilang application. So pwede siya guys sa Android, sa iOS, and sa desktop. Una sa lahat, very user-friendly yung kanilang application. Napakadaling intindihin at day 1 pa lang guys, naintindihan ko na kung paano siya gamitin. Ang dami natin pwedeng gawin sa app nila, pero yung pinaka nagustuhan ko talaga ay yung framing at yung aspect ratio. Sa aspect ratio guys, pwede natin ibahin yung size ng video to landscape at pwede rin natin siyang gawing portrait or square. Sobrang useful ito lalo na kung nag-upload ka sa YouTube or anything na landscape yung video or sa Reels, Short, kung gusto natin na naka-portrait, ma-adjust natin lahat yan sa application nila. Next naman is yung framing. So meron kasing tinatawag ito na free frame video format kung saan kapag yun yung sinelect natin guys, sa post-processing or sa editing, sa application nila guys, pwede natin i-adjust yung framing or yung camera angle kung saan natin siya gusto. For example, yung nakikita nyo ngayon, actually naka-steady lang yung camera ng pagre-record ko dyan. Pero as you can see, sinasabayan niya or may flow. At malaking bagay ito para sa akin kasi one-man production ako. Madalas ako lang yung mag-isang gumagawa ng video ko. At gamit itong feature na to dito sa Insta360 Go 3, mas napadali yung pagtatrabaho ko. Kaya naman itong dalawang ito yung pinaka nagustuhan ko sa application nila. Yung pagpapalit ng aspect ratio at yung framing. So yun guys, yun yung pinaka talagang nagustuhan ko dito sa Insta360 Go 3. Pero marami pa tayong pwedeng gawin dito actually. Meron siyang time-lapse, meron siyang tilt shift, meron siyang slow motion. So nasa sa inyo na lang talaga kung gaano kalawak yung creativity nyo sa paggamit dito sa Insta360 Go 3. Now, balikan natin yung tanong kanina. Para kanino itong Insta360 Go 3? Ayaw nyo na magdala ng pagkalaki-laking camera, tapos madalas kayong nagvi-video, madalas kayong nag-document ng mga events. Isa sa magandang dalhin itong Insta360 Go 3 kasi nga compact lang siya. Actually, pwede mong dalhin itong camera lang mismo niya eh. Kahit itong action pad, iwan nyo sa bahay nyo. Ito lang yung dadalhin nyo. Pwede guys, kasi dito pwede na kayo makapag-record agad. So kung ganun yung madalas yung ginagawa, pwede sa inyo to. Motovlog. Ayan, nauuso ngayon yan. Bike vlog. Highly recommended ko sa inyo itong Go 3 kasi nga napakadaling gamitin ng mga accessories na kasama. Like yung strap, nakita nyo naman guys kung gaano siya kabilis i-setup, diba? Pang POV shot natin. Maganda rin gamitin yung pivot stand nito, no? Na mayroong sticky material sa ilalim. Pwede natin siyang ilagay sa dashboard or anything na flat surface. Tapos kung kagaya nyo ako na active human being, alam nyo yan yung madalas kayo nasa labas, nag-gym ako, nag-skate ako. Yun nga, kung gusto ko siya lang i-document, ito lang yung dadalhin ko. Gaya nga na sinabi ko sa umpisa ng video na ito, isa sa the best action camera itong Insta360 Go 3 dahil sa dami ng kaya niyang gawin. So anyway guys, yun na po ang Insta360 Go 3. So kung interesado kayo dito sa product nito na sobrang nagustuhan ko din talaga, yung official link nito nilagay ko na dyan sa description box. Check mo na lang. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!